Si Ling ay isang munting bata na iniwan ng kanyang mga magulang. Iniwan nila siya sa isang bundok na nalalatagan ng nyebe at pinilit siyang mabuhay mag-isa. Sinisikap ni Ling na mabuhay hanggang sa makatagpo siya ng isang lihim na kayamanan, isang bagay na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang iligtas ang mundo. Gayunpaman, isang estranghero ang sumulpat sa kanyang likuran at pinabagsak siya. Hindi lamang ang estranghero ang nagnakaw ng kayamanan, ngunit naglagay din ng selyo sa loob ng kanyang katawan. Makalipas ang maraming taon, si Ling ay naging isang walang silbing manga artist na nagpupumilit na kumita sa pamamagitan ng paglalathala ng kanyang comics online. Nakikinig siya sa balita nang biglang bumukas ang isang golden portal sa tabi niya at hinayla siya papasok. Nagising siya sa kakaibang mundo at napansin niyang iba ang damit niya. Siya ay kumbinsido na siya ay naglakbay sa oras, at ito na ang kanyang pagkakataon. Maaari na siyang maging bayani sa halip na isang talunan na gumuguhit lamang ng manga. Isang 3-star demon wind ang nagpakita sa likuran niya, at natakot si Ling sa napakalakas na presensya ng demonyo. Nagtataka siya kung bakit napakataas ng kahirapan pagkatapos ng kanyang pagdating, ngunit mabilis niyang tiniyak sa sarili na siya ang pangunahing tauhan. Inatake ng demonyo si Ling, at madali siyang pinahirapan. Nagsisimula ng magduda si Ling kung siya nga ba ang napili. Tinulungan siya ni Huang, at nagpakawala ng kapangyarihan ng kidlat na dragon na tumatama sa demonyo. Iniisip ni Ling na tapos na ang laban, ngunit muling bumangon ang demonyo, at nagsimulang tumakbo si Ling. Isang gintong espada ang biglang nagpakita sa kanyang mga kamay, at ang enerhiya nito ay umaakit sa demonyo. Nagsisimulang habulin siya ng halimaw, at nagsimula siyang magpanik at umakyat sa isang puno. Nabali ang sanga, at diretso siyang bumagsak sa likod ng demonyo. Ang espada ay dumulas mula sa kanyang pagkakahawak at perpektong dam-apo, tinusok ang demonyo at natalo ito kaagad. Kinabukasan, nagising si Ling sa labas. Nagulat siya sa paggising sa kanya ng isang naglilinis ng kalye. Inaakala niyang panaginip lang ang lahat ng nangyari. Lumapit sa kanya ang isang aso na may dalang maliit na dilaw na nilalang sa ulo nito. Napagtanto niya na hindi ito panaginip. Sa tingin niya ay dumating na ang banal na sugo upang makipagkontrata sa kanya. Dinala ni Ling ang maliit na nilalang sa kanyang tahanan. Naglagay siya ng isang mangkok ng pagkain ng pusa sa kanyang harapan, ngunit ayaw kumain ng nilalang. Ipinakilala ng nilalang ang sarili bilang si Jerome, isang banal na beast na may tungkuling protektahan ang primordial formation. Ngunit naghinala si Ling, at inakusahan siyang manloloko dahil hindi siya kamukha ng mga demon beast na nakita ni Ling sa mga libro. Tinanggihan ni Jerome ang kanyang mga pag-aangkin, na ipinaliwanag na karamihan sa mga nakasulat ay pinalabis or mali. Kinukumpirma niya na ang tanging bagay na totoo tungkol dito ay ang Diablo na Diyos, at ang mga demonyong hangin nito ay tinatakan sa heterodox na mundo ng primordial formation. Sinabi ni Jerome kay Ling na milyon-milyong taon na nitong binabantayan ang tatlong mundo. Ipinahayag niya na siya ang nagbigay kay Ling ng Excalibur, ang gintong espada na nagpakita noong nakaraang gabi, at tumulong sa kanya na talunin ang demonyo. Ipinaliwanag ni Jerome na humihina ang selyo, na nagiging sanhi ng lamat sa pagitan ng heterodox na mundo at ng tatlong mundo. Ang kawalang tatag ng enerhiya na ito ay nagpapahintulot sa mas maraming demonyo na makalusot, na nagbabanta sa kanilang pagkasira. Sinabi niya kay Ling na responsibilidad niyang pumasok sa mga lamat at pigilan ang demonyo, dahil binigyan siya ng pambihirang pagkakataon na maging isang chosen one. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tumawag ang landlord ni Ling. Humihingi siya ng extension sa kanyang upa para hindi siya itapon ng kanyang landlord, ngunit sa sandaling mailagay niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa, hindi niya sinasadyang na-activate ang isang app na tinatawag na Thousand Mile Voicer. Ang mga napili ay may tatlong batas, hindi nila maaaring saktan ang mga karaniwang tao, kailangan nilang mamuhay ng naaayon sa mga karaniwang tao, at hindi nila maibubunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit hindi ito alam ni Ling at nahuli siya ng miyembro ng Foreign Affairs. Inakusahan nila si Ling ng hindi pagsunod sa mga batas ng napili. Mabilis nilang sinuri ang kanyang pagpaparehistro sa app at natuklasan na ang kanyang espiritual na beast ay ang Divine Beast Formation. Naging proud si Ling matapos matuklasan ng mga officer na si Jerome ay isang Divine Beast. Pinuri siya ng mga opisyal, na tinitiyak sa kanya na umaasa sa kanya ang mundo para iligtas ito. Lumabas sila ng silid at kinukot siya si Ling sa pag-aakalang si Jerome ay isang Formation Protection Divine Beast.
Galit na sinugod ni Jerome si Ling, ipinaalala sa kanya na hindi niya dapat ibunyag ang pagkakakilanlan nito. Gayunpaman, naabala sila kapag sinabihan sila ng isang opisyal na umalis. Pumunta si Ling sa portal at dinala sa ibang mundo. Natagpuan ni Ling ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na lupain, at sa lalong madaling panahon na pagtanto na siya ay nasa katimugang kontinente. Naaalala niya ang mga kwento ng tatlong mundo at ang kanilang apat na kontinente, Hilaga, Timog, Kanluran, at Silangan. Napagpasyahan niya na dapat na siya ay nasa Moonshine, isang kilalang rehiyon ng Southern Continent. Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap tungkol kay Ling sa Moonshine. Nagtataka sila kung paano nakuha ng isang talunan na tulad niya ang atensyon ng mga dub officer, isang tagumpay na dati ay nakamit lamang ng maalamat na skeleton genie. Isang lalaki ang nagpahayag na si Ling ay hindi katulad ng skeleton genie, dahil hindi niya kailanman makukuha ang ginintoang wall sa panahon ng pagsubok ng umiikot na Falcon Prophetic Jade tulad ng ginawa niya. Naging mausisa si Ling at itinoon ang kanyang paningin sa paglilitis. Ipinaliwanag ni Jerome ang Prophetic Jade bilang sukatan ng lakas ng isang napili. Ang pagsubok ay nagsasangkot ng isang pader na sumasalamin sa kapangyarihan ng Prophetic Jade ng isang kalahok. Nalalaman ng mga pumasa ang kanilang ranggo sa pamamagitan ng liwanag na sinasalamin ng dingding, na nasa 5 antas, ginto, lila, asul, berde, at puti. Ang isang gintong pader ay nagpapahiwatig ng walang kapares na kapangyarihan, habang ang mas mahinang mga ilaw ay nagpapahiwatig na dapat isuko ng isa ang kanilang titulo bilang isang napili. Hanggang ngayon, Skeleton Genie lang ang nakarating sa Golden Wall. Gusto ni Ling na dumaan sa pagsubok, ngunit pinigilan siya ni Jerome. Dalawang lalaki ang lumapit kay Ling, tinutuya siya dahil sa sobrang takot na harapin ang paglilitis. Iginiit ni Ling na ang takot ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang buhay. Determinado siyang patunayan na mali sila, kaya lumapit siya sa Jade. Inabot ni Ling ang Jade at tumalon patungo dito ng may kumpiyansa. Sa sandaling makipag-ugnay siya, ang kanyang buong katawan ay dumapo sa ibabaw at walang nangyari. Pinagtatawanan ng mga tao si Ling dahil sa pagiging mahinang talunan. Hindi hinahayaan ni Ling na makaapekto iyon sa kanya dahil naniniwala siyang pinili siya ng tadhana. Hinawakan ni Ling ang kanyang Excalibur at iniswing ito sa Jade. Isang makahulugang bitak ang kumalat sa Jade, na agad na pinatahimik ang karamihan. Nagulat ang mga nanonood habang nakatingin sila sa nag-crack na ibabaw. Ang kaguluhan ay tumawag sa direktor na si Zane sa eksena. Naghihintay si Ling habang papalapit ang direktor, naghihintay ng parusa. Binati siya ni Zane at ipinahayag ang kanyang paghanga. Pinupuri niya ang gawa ni Ling, na nagsasabi na walang sino man ang nakasira sa Jade. Inaanyayahan ni Zane si Ling na sumali sa paglaban sa mga demonyo, at patunayan ang kanyang sarili bilang isang tunay na mandirigma na nagpoprotekta sa tatlong mundo. Pinupuri niya ang potensyal ni Ling at ibinigay sa kanya ang kanyang unang misyon. Kinakailangan ng misyon si Ling na mag-imbestiga ng mga kakaibang kaganapan sa Moonshine University. Kasama sa mga ulat ang mga artifact na kusang gumagalaw, ang mahiwagang pagkawala ng isang sinaunang espada, hindi maipaliwanag na mga pagsabog, at isang basurahan na kumikilos ng misteryoso. Nang gabi ring iyon, sinimulan ni Ling ang kanyang pagsisiyasat at nagsimula sa kainahinalang basurahan. Pinagalitan siya ni Jerome dahil sa pagkawala ng focus. Pinaalalahanan niya si Ling na ang kanyang kapalaran ay labanan ang Demon Wind at pumasok sa Lamat, hindi maging isang basurero. Si Ling ay hindi nababahala dahil kahit maliit na gawa ay may malaking kahalagahan. Ibinahagi ni Ling na ang mga sinaunang guho ng Moonshine University ay nahukay 3 buwan na ang nakakaraan, ngunit ang kakaibang tsismis ay nagsimula lamang makalipas ang 1 buwan. Nang maglaon, itinuro niya na ang isang batch ng mga sinaunang espada ay natuklasan din sa panahong ito, at mula nang mawala ang isa sa mga espadang iyon, ang mga artifact sa showroom ay tumigil sa kanilang mga kakaibang paggalaw. Tinanggihan ni Jerome ang mga ideya ni Ling, ngunit naniniwala si Ling na ang nawawalang sinaunang espada ay nagtatangkang magpatawag ng masamang puwersa mula sa ilalim ng lupa. Nagpasya siyang hanapin ang espada sa lahat ng paraan. Biglang nag-activate ang rift. Nawalan siya ng balanse dahil sa malakas na bug zone ng hangin, kaya napilitan siyang ilabas ang Excalibur. Isang malaking alimango ang nagpakita, at si Ling ay nabasa ang kanyang pantalon. Ang alimango ay sumugod, at sinubukan ni Ling na makatakas.
Umiiwas siya sa mga pag-atake, ngunit pinipilit siya ng isang atake na humarang gamit ang Excalibur. Ang lakas ng espada ay nakabasag ng isa sa mga braso ng alimango. Napalakas ang loob ni Ling dito, at muli siyang hamampas, nabali ang mga paa nito. Ang halimaw ay nalulula at nagsimulang umatras, at hinahabol ni Ling ang tumatakas na alimango. Ang nilalang ay biglang humarap, at naglunsad ng isang sorpresang pag-atake na nagpakrak sa Excalibur at pinalipad si Ling. Pinulot siya ng alimango na parang laruan. Natarante si Ling, at nagsimula siyang sumigaw ng tulong habang dinudurog siya ng alimango. Isang babae ang dumating sakay ng kanyang motorbike at nag-transform sa isang skeleton genie. Sinusugod niya ang nilalang, pinilit itong pakawalan si Ling habang madali niya itong natatalo. Sa bahay, galit si Jerome na ang isang kasing mahina ni Ling ang napili bilang kanyang formation spirit. Nangyari lang ito dahil wala na siyang mahanap na iba. Naalala ni Jerome ang malas na gabing nag-bond sila ng contract ni Ling. Itinulak niya si Ling sa portal, umaasang isakripisyo siya dahil masyado siyang mahina para maging isang tunay na spirit formation. Pagkarating nila sa rift, napansin ni Jerome ang Demon Wind na hindi pinapansin si Ling dahil hindi siya sapat na lakas para maakit ang atensyon nito. Ibinigay ni Jerome ang Excalibur kay Ling, na nagbabalak na akitin ang demonyo patungo sa kanya bilang bahagi ng kanyang plano na ayusin ang selyo. Nangyari ang hindi inaasahan ng talunin ni Ling ang Demon Wind. Nagising si Ling, at hinarap niya si Jerome at sinabing naisip na niya ang lahat. Mahinahon niyang sinabi na hindi na siya lalaban sa Demon Wind. Ipinaliwanag niya na dapat siyang tumuon sa iba pang mga paraan upang maprotektahan ang tatlong mundo. Kinukutya siya ni Jerome at inakusahan siyang isang talunang lalaki. Inamin ni Ling na natakot siya sa pakikipaglaban niya sa halimaw na alimango. Biglang napansin ni Ling ang Excalibur na kumikinang na berde habang inaayos nito ang sarili. Si Jerome at Ling ay nagtataka habang ang Excalibur ay muling naayos. Binanggit ni Jerome na ang gayong pagpapanumbalak ay makakamit lamang ng isang taong napakakapangyarihan. Si Ling ay nasa sabik dahil ang kanyang pagpapanumbalak ng espada ay nagpapatunay na siya ay isang napili. Idinagdag ni Ling na ang pakikipaglaban sa halimaw na alimango ay isang pagsubok lamang sa kanyang pagiging karapat-dapat. Nagsasawa na si Jerome sa mga maling akala ni Ling. Naalala ni Ling ang kwento ng digmaan laban sa Demon Lord na minsang sinabi sa kanya ni Jerome. Tinanong niya si Jerome tungkol sa utos ng bayani sa 4 na tagapag-alaga at 5 watches. Iniiwasan ni Jerome ang tanong, pero hindi ito pinansin ni Ling. Sa halip, sinimulan niyang isipin ang kanyang sarili bilang isang bayani na napapalibutan ng sarili niyang makapangyarihang mga gwardya at watches. Kinaumagahan, binisita ni Ling si Huang, nakakalipat lang sa apartment sa itaas. Na-curious si Ling nang mapansin niya ang ilang kumikinang na mga bato sa paligid. Ipinaliwanag ni Huang na ang bawat bato ay may mga partikular na gamit nito, ngunit nakukuha ang mga ito sa pamamagitan ng pagtalo sa mga halimaw or demonyo tulad ng 3 star na wind demon na kanilang natalo kamakailan. Nagpa siya ang dalawa na ibenta ang core sa isang merchant, at pinipigilan ni Huang si Ling na tuluyang maloko. Nagpa siya si Ling na ilibre siya sa isang pagkain bilang pasasalamat, ngunit ang may-ari ng restaurant ay isang malaking tigre na binubuli ng isang kliyente. Mabilis na kumilos si Ling dahil hindi siya naniniwalang patas ito. Pinigilan niya ang kliyente sa paghampas sa tigre at sinabihan siyang humingi ng tawad. Ang lalaki, gayunpaman, ay tumangging humingi ng tawad at tumakbo palayo. Tinapik ni Ling si Maya, ang may-ari ng restaurant, at nabigla siya nang magpasalamat sa kanya ang tigre. Naisip ni Ling na si Maya ay isang espiritual na hayop, ngunit ipinaliwanag niya na siya rin ay isang napili. Sina Ling at Huang ay tumatambay nang mapansin ni Huang na muling umaandar ang rift. Dumiretso ang dalawa patungo dito nang walang pag-aalinlangan. Sa loob ng rift, nakita nila ang isang 4 na bituin na Demon Wind. Binalaan ni Huang si Ling na ang isang ito ay dalubhasa sa pagtatago at palihim na pag-atake. Ang demonyo ay nagpapatawag ng bagyo at halos madulash si Jerome dito, ngunit nasalo siya ni Ling. Nagpasya siyang itapon si Jerome sa buhawi at tinamaan ni Jerome ang demonyo, ngunit ang demonyo ay nakatakas. Hinawakan ni Ling ang Excalibur, ngunit pinigilan siya ni Huang sa pag-atake. Iginiit ni Huang na magplano muna ng taktika at sinabihan si Ling na gumamit ng ilang pangunahing pag-atake ng espada. Inamin ni Ling na hindi niya magagamit ang mga basic na pag-atake,
ngunit hindi niya pinapansin ang mga mungkahi at umatake ng walang ingat. Napakalakas ng Excalibur kaya nagulat pa si Huang. Sinubukan ng dalawa na i-coordinate ang kanilang mga pag-atake, ngunit ang kanilang mga espada ay nauwi sa pagtama sa isa't isa. Kinukuha ng demonyong hangin ang pagkakataong makatakas sa ilalim ng lupa. Binalaan ni Huang si Ling na manatiling alerto dahil maaaring umatake ito mula sa ibaba. Ang demonyo ay sumugod mula sa lupa, at si Huang ay nag-counter ng isang malakas na hampas. Ang demonyo ay umiwas, at ang pag-atake ni Huang ay lumipad patungo kay Ling. Ginamit ni Ling ang Excalibur para ilihis ang atake kay Huang, na iniwan siyang basang-basa sa sarili niyang kapangyarihan. Mabilis na binalaan ni Huang si Ling na ang demonyo ay lumalabas mula sa ilalim niya. Inatake ni Ling ang lupa gamit ang kanyang Excalibur. Napakalakas ng impact na kahit si Huang ay natapon. Ang halimaw sa wakas ay nagpapakita ng sarili. Sinabi ni Ling kay Huang na manatili, at protektahan ang kanyang sarili dahil sasaktan lang niya ang kanyang sarili dahil hindi siya ang napili. Nagalit si Huang, at tinutuya siya ni Ling habang sinusubukan niyang iligtas siya. Sinabi sa kanya ni Ling na kilalanin ang katotohanan na siya ay mas malakas. Inaatake ng demonyo si Ling, ngunit hinampes niya ito pabalik gamit ang kanyang espada. Nadismaya si Huang sa mga salita ni Ling at pumasok para tapusin ang laban. Nagpakawala si Huang ng mga water dragon, na agad na tinalo ang demonyo. Lumuhad si Ling kay Huang at binawi niya ang kanyang mga naunang sinabi, inamin na mas malakas si Huang kaysa sa kanya. Sinasanay ni Ling ang mga pangunahing pag-atake ng espada na hindi niya alam kanina, kasunod ng aklat na ibinigay sa kanya ni Huang. Sinabi niya kay Jerome na palagi siyang nag-iisa noon, ngunit ngayon ay kailangan niyang magsumikap para protektahan si Huang, ang kanyang bagong right-wing guard. Sa bahay ni Huang, sinabihan ni Uncle Mingo si Huang na huwag nang mag-alala tungkol sa pakikipagtambalan kay Ling dahil siya ay maaasahan. Hindi sumasang-ayon si Huang, sinabing si Ling ay walang ingat, na maaaring maglagay sa anumang koponan sa panganib. Pagbalik sa bahay, sinusuri ni Ling ang progreso ng kanyang manga online. Nadismaya siya nang makitang wala itong atensyon. Kinagabihan, nakatulog siya sa pagod. Nagising siya sa isang tawag mula sa kanyang editor. Nakita ni Ling na ang kanyang manga ay biglang nakakakuha ng maraming mga mambabasa. Iminumungkahi ng editor na lumikha siya ng bagong karakter na may alpha aura. Naalala ni Ling ang Skeleton Genie, na nagligtas sa kanya mula sa crab monster, at nagpa siya na gumuhit ng isang karakter batay sa kanya. Habang nasa labas sa isang paghahatid kinabukasan, nagtanong si Jerome kung kailan plano ni Ling na ihinto ang pag-aaksaya ng oras at labanan muli ang Demon Wind. Sumagot si Ling na hindi ito ganap na nakasalalay sa kanya, ngunit gusto niyang pumasok sa Rift sa lalong madaling panahon upang makakuha siya ng higit pang karanasan para sa kanyang comics. Bigla niyang narinig ang isang babae na sumisigaw para humingi ng tulong, at nagpas siyang tingnan ito. Natatakot siya dahil may kakaibang papalapit sa kanya, at hindi na nagdadalawang isip si Ling. Hindi niya hahayaang masaktan ang isang babae. Nagpa siyang ihagis ang pagkain sa lalaki at sinipa siya sa mukha, ngunit ito ay isang hindi pagkakaunawaan dahil nagre-record sila ng isang eksena sa pelikula. Sinubukan ni Ling na humingi ng paumanhin para sa lahat, ngunit biglang isang malakas na hangin ang humampel sa eskinita. Tumangala si Ling at napansin ang isang bagong rift na na-activate. Ang lungsod ay natatakpan ng pulang kinang habang kumakalat ang rift sa mga lansangan. Si Ling ay nakatayong matatag habang ang isang napakalaking halimaw ay lumabas mula sa rift. Isang makapal na kadena ang nakasabit sa leeg nito, dumadagandong sa bawat galaw. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang Excalibur at sumugod pasulong. Sinubukan niya ang kanyang bagong pamamaraan ng espada, ngunit nahuli ito ng halimaw sa napakalaking kamay nito. Bago pa makapag-react si Ling, naglabas ng lason ang halimaw sa kanyang mukha, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanya. Siya ay naghanda sa pag-atake, susugod ng isa pang pag-atake. Bago siya matamaan, bumubulusok ang mga spike na bato mula sa lupa, na natrap siya sa pwesto. Tahimik na nanonood si Jerome mula sa likuran, malayo sa kaguluhan. Siya ay natutuwa na si Ling ay isasakripisyo at ang selyo ay sa wakas ay maibabalik muli. Itinaas ang malalaking kamay ng halimaw, ngunit bago pa ito makatama, isang liwanag na kulay ube ang humihiwa sa hangin. Ang epekto ay nagpatamba sa demonyo pabalik, na nagligtas kay Ling. Tumangala siya at nakita ang Skeleton Genie.
Gumagalaw siya ng may hindi kapani-paniwalang bilis at umiiwas sa bawat pag-atake na ibinabato sa kanya ng halimaw. Si Jerome ay nainas sa Skeleton Genie, na nakikialam at sumisira sa kanyang mga plano. Matapos ang isang atake mula sa Skeleton Genie, ang halimaw ay nananatiling nakatayo. Napagtanto nila na ang Demon Wind Beast ay isang 5-star, na nagpapaliwanag kung bakit hindi ito madaling matalo. Ang halimaw ay sumugod muli sa Skeleton Genie. Pinalaya ni Ling ang kanyang sarili mula sa mga spike at inihanda ang kanyang Excalibur. Nag-aalok siya na makipagtulungan sa Skeleton Genie, ngunit hindi niya napansin ang halimaw na nagmumula sa likuran. Ang Skeleton Genie ay namagitan at iniligtas siya. Siya ay humakbang pasulong, dinadala ang laban sa halimaw mismo. Ang Excalibur ni Ling ay nagsimulang kuminang sa berdeng ilaw, na hinihila siya patungo sa laban. Ang enerhiya ay nagdudulot sa kanya upang atakihin ang Skeleton Genie sa halip na ang halimaw. Umaatake ang halimaw, ngunit hindi nito kayang makipagsabayan sa liksi ng Skeleton Genie. Samantala, hindi pa rin makontrol ni Ling ang kanyang espada, na gustong atakihin ang Skeleton Genie. Ginagamit ng Skeleton Genie ang kanyang kapangyarihan para hawakan si Ling sa pwesto. Kinulong niya ang demonyo gamit ang isang magic spell, pinananatili ito sa isang lugar. Napagtanto ni Ling na natagpuan niya ang kanyang kaliwang bantay. Ang magic spell ng Skeleton Genie ay bumabalot sa halimaw at itinaas ito sa langit, na nagtatapos sa labanan. Nag-deactivate ang rift, ngunit hindi mahanap ng Skeleton Genie ang Demon Wind Core. Nagbagong muli ang dalawa sa kanilang normal na sarili, at napagtanto ni Ling na ang Skeleton Genie ay si Rinma talaga. Nakiusap siya kay Rinma na samahan siya bilang kanyang left-wing guard, ngunit mabilis itong tumanggi. Gayunpaman, hindi naiintindihan ni Huang kung ano ang kailangan ni Ling at nagbibigay siya ng pangunahing payo kung paano pumili ng mga babae. Ang unang hakbang ay halatang ice talk at magkunwaring nakikinig at nagmamalasakit sa kanya. Kaya't nagpa siyang sundan siya sa isang ampunan kung saan pinapanood niya itong nakikipaglaro sa mga bata. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Ling habang pinapanood ang mga bata na pinupuri si Rinma. Tila hinahangaan siya ng mga ito at pinapakanta pa siya ng banisong. Nasasabik at excited siyang marinig ang boses nito. Habang nagsisimulang kumanta si Rinma, nanlamig siya sa gulat, kasama ang mga bata. Nakakatakot ang boses niya sa hindi inaasahang pagkakataon. Naririnig niya ang ilang manggagawa sa orphanage na kinukot siya ang pagkanta ni Rinma, na hindi bumuti sa loob ng maraming taon. Pinag-uusapan din nila kung gaano siya nakatulong sa pag-aampon sa mga bata sa mga nakaraang taon. Lumapit si Ling sa kanya at sinabing ang pagiging ampon, at minamahal ng mga foster parents ay simula ng kaligayahan para sa mga ulila. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang isang piraso ng kanyang sariling nakaraan, na nagsasabing ang huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang ama ay noong siya ay nasa edad na 5. Pumunta si Ling sa harap niya at hiniling sa kanya na maging left-wing guard niya, ngunit tinanggihan siya nito at umalis. Nadismaya si Ling na tinanggihan siya ni Rinma, ngunit biglang nagring ang kanyang telepono at editor niya ito. Sinimulan niyang pag-alitan si Ling, na inanunsyo na ang kanyang manga ay tinanggal dahil sa mga paratang sa copyright. Ang masama pa nito, idinagdag ng editor na hindi tatanggap ng anumang sweldo si Ling. Nagsimulang magpanik si Ling, at nagpa siyang magmadali sa opisina ng kanyang editor. Biglang nag-activate ang rift at ang hangin ay nagiging mabigat, at ang lungsod ay nanginginig sa ilalim ng asul na liwanag. Handa na si Ling na pumasok sa rift nang dumating ang isa pang tawag. Ang kanyang landlord ay humihingi ng bayad para sa overdue na upa, at nagbanta na itatapon ang lahat ng kanyang mga ari-arian at manuskrito. Pakiramdam ni Ling ay nababalisa, hindi sigurado kung aling krisis ang unang haharapin. Ang bigat ng lahat ay dinadala niya, ngunit ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at determinadong manindagan bilang isang bayani. Tumungo siya sa rift at nakasalubong niya si Maya, na inatake ng parehong 5-star na demonyo na nakalaban niya kasama si Rinma. Hinaranggan ni Ling ang pag-atake ng demonyo gamit ang kanyang Excalibur. Tinatanong niya kung bakit nabubuhay pa ang 5 bituin na demonyo. Sinabihan niya si Maya na tumakbo habang hinaharap niya ang laban. Tumakbo si Maya pero nag-aalangan. Tumingin siya sa likod at nakita niya si Ling na nakikipaglaban sa lakas ng demonyo. Mabilis siyang bumalik para tulungan si Ling at itinaas niya ang kanyang palakol, ngunit ang demonyo ay nagtulak kay Ling paatras, na naging sanhi ng pagtama ng palakol sa ulo ni Ling nang hindi sinasadya.
Ipinagkibit-balikat ni Ling ang sakit dahil ayaw niyang mabaigo bilang isang bayani. Ang demonyo ay naglulunsad ng mga pag-atake, at hinaharangan niya ang bawat isa. Natakot si Maya at nagtago. Ibinuhos ni Ling ang kanyang lakas sa Excalibur at Hamampas. Hinihiwa ng talim ang braso ng demonyo, pinutol ito at dinasarmahan ang halimaw. Naghahanda si Ling para sa pangwaka na atake, at muling inindayog ni Ling ang kanyang Excalibur para tapusin ang laban, ngunit sinalo ng demonyo ang espada gamit ang natitirang braso nito. Ang lakas ng demonyo ay nagsimulang manig sa kanya, at pakiramdam niya ay humihina ang kanyang pagkakahawak. Tumawag siya kay Maya para humingi ng tulong, at si Maya ay sobrang takot kumilos. Sinabi sa kanya ni Ling na maniwala sa kanyang sarili at sumulong. Tiniyak niya sa kanya na ligtas siya dahil pinipigilan niyang magambala ang demonyo. Nabuhayan ng loob si Maya sa sinabi ni Ling, at iniipon niya ang kanyang lakas ng loob at sumumpa sa demonyo. Inatake niya ang halimaw mula sa likuran, ngunit walang epekto ang hampas sa matigas nitong balat. Ang demonyo ay umuungal at hinampas ang kamao nito sa lupa, na nagdulot ng shockwave na nagtutulak sa kanila pabalik. Ang demonyo ay biglang muling nag-regenerate nang nawalang braso nito. Si Ling ay tumitig na hindi makapaniwala at tinawag na mandaraya ang demonyo. Ipinahayag niya na dahil ito ay naglalaro ng hindi patas, kailangan niyang ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Nais niya ang demonyo ng isang mas mahusay na kapalaran sa susunod na buhay nito bago ito hiniwa gamit ang kanyang Excalibur. Nagulat si Ling nang magsimulang muling buuin ang mga putol na piraso ng katawan nito, at lalong lumaki ang demonyo. Ang demonyo ay isang ilusyon lamang, at ang tunay na katawan ng demonyo ay nagtatago sa ibang lugar. Hanggang sa ang pangunahing katawan ay matagpuan at mawasak, ang ilusyon ay patuloy na mabubuo. Nagpasya sina Ling at Maya na tumakbo para sa kanilang buhay. Napatid si Maya, at ang demonyo ay naghagis ng napakalaking bato patungo sa kanila. Bahagya itong naiwasan ni Ling at tinulungan si Maya na makatayo. Patuloy silang tumatakbo, ngunit mas maraming bato ang lumilipad sa kanilang daan. Dinedepensahan ni Ling ang ilan sa mga bato gamit ang kanyang Excalibur, ngunit hindi niya napansin ang kamao ng demonyo na dumiretso sa kanya. Ang suntok ay nagpalipad kay Ling, at ang demonyo ay nahuli siya gamit ang mga spike na tumataas mula sa lupa. Naiwang mag-isa si Maya, nakatingin sa demonyo habang ito ay bumubuo ng isang napakalaking bato. Babagsak na ang malaking bato kay Maya nang dumating sina Huang at Rinma. Galit na sinabi ni Ling na hindi siya pumunta dito para panuurin ang mga taong nasasaktan. Lalong lumakas si Ling dahil sa determinasyon at pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa matulis na bitag. Sinubukan ng demonyo na bitagin muli si Ling gamit ang isa pang wave ng mga bato, ngunit pinutol niya ang lahat ng ito. Mabilis niyang napagtanto na ang espada ay hindi gumagawa ng malaking pinsala sa demonyo. Inactivate niya ang apoy ng espada at sinunog ang pangunahing katawan ng demonyo hanggang sa abo gamit ang kanyang bagong pamamaraan ng espada. Ang core ng demonyo ay nagpapakita sa kanyang harapan. Gulat na nanonood si Huang, napagtanto ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni Ling. Nagpakita si Maya mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga malalaking bato pagkatapos ng labanan. Nagmamadaling umuwi si Ling, at siniyasat niya ang kanyang bahay at gamaan ang kanyang pakiramdam nang makitang buo ang lahat ng kanyang mga manuskrito. Nandoon din si Jerome, at tumatawag ang kanyang landlord at ipinaalam sa kanya na may nagbayad ng kanyang renta. Nagdiriwang si Ling, at nagpapasalamat siya na hindi niya kailangang matulog sa mga lansangan. Ang isa pang tawag ay mula sa kanyang editor. Humihingi ng paumanhin ang editor at ipinaliwanag na ang issue sa copyright ay isang hindi pagkakaunawaan. Sabik siyang magtrabaho si Ling at lumikha ng bagong kabanata para sa kanyang lumalaking fanbase. Ngumiti si Ling at sinabing kung nakita ni Rinma kung paano niya natalo ang demonyo sa isang hampas, tiyak na hahangaan siya nito. Nangako siyang magsusumikap para mabayaran ang kanyang mga utang at mapagtagumpayan si Rinma bilang kanyang left-wing guard. Tiningnan ni Ling ang kanyang telepono at nakita ang isang mensahe mula sa Dubi Government Office. Ipinapaalam nito sa kanya na ang kanyang overdue fine ay magkakaroon na ngayon ng 1% penalty araw-araw. Habang nag-click siya sa link sa mensahe, hindi niya sinasadyang pumasok sa isang group chat kasama ang mga napili. Napansin niya na ang Skeleton Genie ay nasa ika-10 sa listahan ng mga napili, habang siya ay nakariranggo na sa 49.
Ang chat group ay nag-uusap sa mga talakayan tungkol sa pagkatalo ni Ling sa isang 5-star na demonyo, na kahit na ang Skeleton Genie ay nabigo na matalo. Bagamat pinupuri ng ilang miyembro ang nagawa ni Ling, ang iba ay itinatakwil siya bilang isang manggugulo na sinuwerte. Nagsalita si Maya sa group chat para purihin si Ling at palakasin ang kanyang loob. Samantala, muling isinaalang-alang ni Huang ang kanyang opinyon kay Ling matapos na humanga sa kung paano niya natalo ang 5-star na demonyo. Sinabihan ni Huang si Uncle Mingo na itigil na ang panggugulo kay Ling. Ibinunyag niya na si Uncle Mingo ang gumawa ng mga problema tungkol sa upa at mangga ni Ling, para hindi na sila magtulungang magkasama. Ipinaalam ni Uncle Mingo kay Huang na naayos na niya ang lahat. Sa loob ng apartment ni Ling, may napansing kakaiba si Jerome. Isang slip gas grenade ang itinapon sa bintana, na hindi nagtagal ay napuno ang silid. Bago nakatulog, nakita ni Jerome na may umaakyat sa bintana. Pinalitan ng estranghero ang Excalibur ng isang pekeng espada at nakatakas ng hindi nahuhuli. Kinabukasan, nakatanggap si Ling ng text mula kay Maya na humihingi ng tulong dahil nawala ang kanyang espiritual na hayop, si Blue. Nagtungo si Ling sa parke upang salubungin si Maya at sinundot sa kanyang balikat, ngunit nang lumingon siya, laking gulat niya nang makita ang isang mahiyaing babae na nagsasabing siya si Maya. Nahihiya niyang ipinaliwanag na gumagamit siya ng voice changer dahil kinukutya siya ng mga tao, at pinapakitaan siya ng larawan ni Blue. Habang sinusuri ni Ling ang larawan, biglang hinayla ni Jerome ang kanyang buhok. Nagsisimulang manginig ang lupa at natarante si Ling, ngunit ipinaliwanag ni Maya na ang pagdagandong ay sanhi ng Wild Goose Pagoda, isang kalapit na gusali na sinasabing tahanan ng 100,000 demonyo. Nanginginig muli ang lupa, mas marahas sa pagkakataong ito. Kumbinsido si Ling na hindi ito isang tsismis lamang. Isang pagsabog ang sumabog mula sa gusali, na nagpapadala ng mga shockwave sa lugar. Isang itim na espiritu ang nagmaterialize sa harap ni Ling. Si Maya ay mukhang natakot at nagtataka kung si Blue ay kinuha ng mga demonyo. Pinapanatag siya ni Ling habang ipinangako niyang paprotektahan si Blue. Sinusubukan niyang ipatawag ang Excalibur, ngunit walang lumalabas. Napagtanto niyang nawawala ang kanyang espada. Sinimulan silang habulin ng demonyo, na pinilit na tumakbo si Ling. Nakita ni Ling ang Excalibur malapit sa isang garbage trolley. Naguguluhan si Ling kung bakit nandoon ang Excalibur. Hinawakan ni Ling ang espada, gayunpaman, pinaralisa siya ng demonyo gamit ang isang malakas na puwersa. Sinigaw ni Maya ang kanyang pangalan at sumugod sa kanyang tabi, niyakap siya habang sinusubukang suriin ang kanyang kalagayan. Diretsyong ibinato ng demonyo ang Excalibur sa kanya. Tinamaan siya ng talam, at labis itong nasaktan. Hinihimok siya ni Ling na tumakbo, ngunit hindi niya magawa. Naaalala pa niya kung paano siya pinangangalagaan at pinrotektahan ni Ling. Nangako siya na hindi niya hahayaang masaktan siya, at pinanindagan niya ito nang kutsain siya ng iba. Tumakbo ang demonyo papunta sa kanila, at si Maya ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin at nagtransform sa kanyang anyo ng tigre. Gusto niyang protektahan si Ling mula sa demonyo. Si Ling ang kanyang unang tunay na kaibigan, at hindi niya ito hahayaang masaktan. Sinusugod niya ang demonyo, at iniiwasan ng demonyo ang bawat pag-atake niya. Nagpatawag siya ng nagninangas na Tiger Spirit at inatake ang demonyo ng hindi kapani-pani walang puwersa. Ang demonyo ay nawala mula sa rift, at si Blue ay lumabas mula sa mga anino. Ang Excalibur ay inaari na ngayon ng sinaunang taybak ng Grim. Ang itim na demonyong umatake sa kanila ay isang uri ng nilalang na naimpluwensyahan ng Excalibur ni Ling. Pagkatapos ng labanan, nanaginip si Ling tungkol sa araw na umalis ang kanyang ama. Hinahabol niya ang kanyang ama para hindi siya iwanan nito. Tumugon ang kanyang katawan sa panaginip at bumangon mula sa kama na parang may inaabot. Naglakad siya patungo sa bintana at muntik nang mahulog mula sa paamano. Sumugod si Maya sa kanya, hinawakan siya sa baywang at hinayla siya pabalik. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso nito at nakikiusap na huwag siyang bibitaw sa buhay ng ganoon kadali. Nataranta si Ling kasi nasa ground floor sila. Dinala siya ni Maya sa ospital, at nalaman niyang ang doktor na nag-aalaga sa kanya ay si Yasi. Sinabi ni Yasi na ang kanyang pinsala sa utak ay tila mas malala kaysa sa inaasahan, dahil nakakita siya ng mga ilusyon at halos saktan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tinanong niya kung umiinom ba siya ng anumang mga gamot.
Inilabas ni Maya ang isang kahon ng mga table tasks na nakita niya at iniabot ito kay Yasi. Sinuri ni Yasi ang mga table tasks at kinilala ang mga ito bilang 5 dragon pills. Ipinaliwanag niya na binabago nila kung paano inililipat ng mga neuron ang impormasyon sa utak. Ang labis na dosis sa mga ito ay maaaring makapagpabagal ng paggalaw at maging sanhi ng abnormal na tibok ng puso. Sa isang labanan, maaaring nakakasawi ang mga ganitong epekto. Naguguluhan si Ling, dahil hindi pa niya nakikita ang mga tabletang iyon. Gayunpaman, lalo siyang nalilito nang magsalita si Yasi tungkol sa maliit na papel. Sinabi niya na nakakagulat na ang isang tao sa modernong panahon ay naniniwala pa rin sa mga ritual na papel. Si Ling ay walang alam tungkol dito. Wala siyang alam tungkol sa pills or puppet. Tinanong ni Yasi kung maaari siyang sumali sa kanyang koponan. Tinanggihan ni Ling ang kanyang kahilingan dahil hindi niya natutugunan ang kanyang mga kinakailangan sa kasanayan. Naiinis si Yasi dahil kinukutya niya ang kanyang kakayahan. Umalis si Yasi sa silid habang sinasabi niya kay Maya na siguraduhing hindi tatapusin ni Ling ang kanyang buhay. Nang lumabas sila, ipinaalam sa kanila ng isang nurse na ang katawan ni Ling ay mabilis na lumalala, at binigyan siya ng mga doktor ng hindi hihigit sa 1 buwan upang mabuhay. Hindi makapaniwala si Maya, ngunit nag-isip siya saglit at napagtanto niya na marahil ay alam na ni Ling ang lahat, na naging dahilan upang gumamit siya ng mga table tasks. Bumalik si Maya sa kwarto ni Ling, at pinipilit niyang tanungin kung mayroon ba itong hindi natutupad na mga hiling. Sinabi niyang gusto niyang makasama si Rinma sa kanyang team. Inilabas niya ang kanyang telepono at kinontak si Rinma. Ipinaliwanag niya ang kalagayan ni Ling at ang huling hiling niya na maging left-wing guard siya. Bumalik ang tingin niya kay Ling at napansin niyang nakangiti ito. Alam niyang normal ang kinikilos niya, at sa kadahilanang iyon, nagpa siya siyang maghanda ng discharge party para sa kanya. Sina Huang, Uncle Mingo, Yasi, at Maya ay dumalo sa discharge party ni Ling. Biglang dumating si Rinma, at itinaas ni Ling ang kanyang baso para gumawa ng toast. Masaya siya na sa wakas ay nagkaroon na siya ng dream party. Gayunpaman, hindi gaanong masaya si Rinma, kaya nagpa siya siyang umalis. Ibinunyag niya na pumunta lang siya sa party dahil nalaman niyang masasawi si Ling sa loob ng 1 buwan, dahil sa masamang kalusugan nito mula sa pakikipaglaban sa demonyo. Ang balita ay tumama ng husto kay Ling. Nilinggan niya ang mukha ng mga kaibigan niya, umaasang may senyales na biro iyon. Nag-sink in ang katotohanan, at lumabas si Ling ng silid. Nagsisimula siyang umiyak sa loob ng kanyang silid. Sa tabi niya ay si Jerome, na nagsimulang tumawa ng masaya dahil sa wakas ay matutupad na ang kanyang hiling. Kakaiba ang sayaw ni Jerome, at inakala ni Ling na lasing siya, kaya hinayaan niya ang kanyang pag-uugali. Biglang napabulala si Jerome na kung hindi siya nanghina at nawalan ng kapangyarihan, hinding-hindi siya mapupunta sa isang talunan tulad ni Ling. Kinukutya niya ang perpektong pangangatawan ni Ling, itinuro na walang silbi ito dahil wala siyang talent. Pagkatapos ay binansagan niya siyang isang kahihiyan sa mga napili. Ipinaalam ni Jerome kay Ling na ang kanyang pinakamalaking kontribusyon ay ang pagsasakripisyo ng kanyang sarili para sa pagbuo upang hindi na bumalik ang Demon Lord. Inihayag niya na pinakialaman niya ang Excalibur, na naging sanhi upang makaakit ito ng mga demonyo, umaasang matatalo si Ling. Ipinahayag ni Jerome ang pagkadismaya na patuloy na nakaligtas si Ling sa kabila ng kanyang pagsisikap. Sinisisi niya sina Huang at Rinma sa pakikialam at pagtulong kay Ling na talunin ang demonyo. Nakikinig si Ling habang lumulubog ang pagkakanulo ni Jerome. Ipinagmamalaki ni Jerome na kapag ganap na naibalik ang kanyang kapangyarihan, muling magpapatatag ang primordial formation. Idinagdag niya na sa oras na iyon, si Ling ay magiging ganap na walang silbi sa kanya. Napatigil si Ling nang mapagtanto niya ang mga aksidente, at kasawi ang dinanas niya ay kagagawan lahat ni Jerome. Naalala ni Ling ang 5 dragon pill at inakusahan si Jerome na sadyang pinapainom siya nito. Itinanggi ni Jerome na pinipilit siya at sinabing iniwan lang niya ang mga table tasks kung saan maaaring maabot ni Ling ang mga ito. Naaalala ni Ling ang mga kaganapan sa Wild Goose Pagoda. Hinihingi niyang malaman kung inilagay ni Jerome ang pekeng Excalibur doon upang matiyak na matatalo siya, ngunit itinanggi ni Jerome ang paggawa nito. Isa pang sikreto ang isiniwalat ni Jerome. Sinabi niya kay Ling na hindi siya isang pinili pagkatapos ng lahat. Kinukutya siya ni Jerome dahil sa pagiging walang muwang at nahuhulog sa mga kasinungalingan. Na-overwhelm si Ling sa mga pag-amin ni Jerome,
at inakusahan niya si Jerome na sinaktan siya at ipinagkanulo ang kanyang tiwala. Hinihingi ni Ling na malaman kung bakit siya pinagtaksilan ni Jerome dahil hindi siya kailanman minamaltrato. Ipinaalala niya kay Jerome kung paano niya siya pinakain, inalagaan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, isinasakay sa motor, at araw-araw na kasama niya. Bilang resulta, nagpasya si Ling na gawing isang buhay na impyerno ang buhay ni Jerome sa pamamagitan ng paggamit ng bawat pagkakataon upang abalahin siya, sa shower man or habang natutulog. Natapos ang planong paghihiganti nang biglang dumating si Maya sa apartment ni Ling. Si Jerome ay nagmamadaling lumapit sa kanya, tinawag siyang kanyang tagapagligtas, ngunit pinipigilan siya ni Ling na makalapit. Pumasok si Maya at humingi ng tawad kay Ling. Ipinaliwanag niya na ang naunang balita tungkol sa kanyang magiging kasawian ay isang pagkakamali. Ang tinutukoy ni Yasi ay isa pang pasyente sa ospital na pinangalanang Ling. Gayunpaman, tiyak na kakaiba ang kalagayan ni Ling. Ang mga resulta ng isang masusing medikal na pagsusuri ay nagpapakita na ang lahat ng kanyang mga pisikal na index ay normal. Bilang isang napili, ang kanyang prophetic jade ay masyadong mahina. Itinuro ni Yasi na ang isang taong may kondisyon ng kanyang jade ay hindi dapat magawa ang mga tagumpay na mayroon siya sa kanyang mga laban. Iniiwasan niyang gumawa ng mga conclusion, ngunit nagmumungkahi na ang sitwasyon ni Ling ay maaaring konektado sa pagmamayari or iba pang abnormalidad. Pinoproseso ni Ling ang balita at gamaan ang pakiramdam. Gayunpaman, ipinahayag ni Maya na kailangan niya si Ling na alagaan si Blue habang nakatutok siya sa kanyang mga pagsusulit sa kolehiyo. Masayang tumulong si Ling, ngunit nagsimulang magplano si Jerome. Hindi na niya natiis si Ling at tinanong niya si Blue kung kailan babalik ang formation. Gayunpaman, bigla niyang napansin na nawala kay Blue ang kanyang banal na kapangyarihan. Napansin ni Ling ang pakikipag-ugnayan na ito at inakusahan ang dalawa na nagpaplano. Nagsimulang mawala ng pag-asa si Jerome at humiling kay Ling na tulungan siyang ibalik ang kapangyarihan ni Blue. Pero, hinawakan lang siya ni Ling at pinaalis. Hindi tumigil doon si Ling, at inipon niya ang mga gamit ni Jerome at isa-isang inihagis. Nakatayo siya sa pintuan at mariing sinabi na hindi niya kailangan si Jerome para iligtas ang mundo. Ang kanyang boses ay naging matalas, habang idinagdag na ang presensya ni Jerome ay nag-aalala lamang sa kanya na baka traidorin siya ng isang taong tinatawag niyang kaibigan. Sinabi niya na ang isang partner na hindi mapagkakatiwalaan ay hindi mas mahusay kaysa sa isang kaaway. Si Jerome ay nakaupo sa labas at nagsimulang umiyak habang pinapaalis siya ni Ling. Biglang sumulpat si Jerome sa bintana at bumungad sa mukha ni Ling. Malakas na nagsalita si Jerome at ipinahayag na siya ay isang banal na hayop na higit sa isang mortal na katulad ni Ling. Tumalon si Jerome sa likod ni Ling, tumalon pataas at pababa. Pinapanood sila ni Blue at nakisali. Binigyan ni Jerome si Ling ng ultimatum, mayroon siyang dalawang pagpipilian, ibalik ang primordial formation at gamutin si Blue, or harapin ang walang hanggang pagdurusa. Nagsimulang ipaliwanag ni Jerome na ang mga kwento ng tatlong mundo ay kalahati lamang ng kwento. Matagal na ang nakalipas, ang Demon Lord ay tinatakan ng 5 sage gamit ang primordial formation upang matiyak na walang makakapaglabas ng demonyo. Sinira ng mga sage ang Golden Lotus ng mortal na mundo, na siyang susi sa pagbuo. Pagkatapos ay itinago nila ang posisyon ng susi, nakakalat ang mga labi nito sa mga kaharian. Ibinunyag ni Jerome na siya at si Blue ay nagsilbing mga hayop sa proteksyon ng Pormasayon. Habang ang Pormasayon ay paminsan-minsan ay nagiging hindi matatag dahil sa mga imbalances sa pagitan ng langit at lupa, ang dalawang beast ay palaging nagagawang ayusin ito. Gayunpaman, sa paglipas ng libu-libong taon, ang mga fragment ng nawasak na susi ay nagsimulang magbago. 500 taon na ang nakalilipas, isang mahiwagang organisasyon na pinangalan ng White Ghost ang nagawang tipunin ang lahat ng mga fragment. Ibinunyag ni Jerome na, kasama si Blue at ang mga Dove Officer, nakipaglaban siya sa organisasyon ng White Ghost upang ihinto ang kanilang mga plano. Naalala ni Ling ang pagsabog sa archaeological site at pinaikit ang kanyang mga mata, pinaghihinalaan na may kinalaman si Jerome dito. Nag-alinlangan si Jerome, mukhang guilty ridden, at inamin na sila ni Blue ang naging sanhi ng pagsabog noong gabing iyon. Bago pa makapagsalita ng anuman si Ling, biglang gumalaw ng mag-isa ang Excalibur. Ang espada ay tumalon ng walang babala mula sa kinalalagyan nito at tumama kay Blue.
Hinawakan ni Ling ang espada, sinusubukang labanan ito sa ilalim ng kontrol, ngunit ang napakalaking kapangyarihan nito ay lumalaban sa kanya. Ang enerhiya mula sa espada ay lumampas kay Ling, at siya ay bumagsak sa lupa. Si Jerome ay nakatayo sa ibabaw niya, sinamantala ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti. Nagpasya siyang wakasan si Ling ngayon at tumuon sa pagpapanumbalik kay Blue. Habang itinataas niya ang kanyang kamay para kumilos, dumaloy sa kanyang isipan ang mga alaala. Naalala niya ang kabaitan ni Ling, ang pagkain na pinagsaluhan nila, ang paraan ng pag-aalaga ni Ling sa kanya sa kabila ng lahat. Hindi matuloy ni Jerome ang kanyang masamang plano, kaya ibinaba niya ang kanyang kamay at sa halip ay piniling pagalingin si Ling. Umiikot ang liwanag sa paligid ni Jerome, habang inilalabas niya ang natitirang enerhiya kay Ling para patatagin ang kanyang kalagayan. Nagising si Ling at mabilis na umupo. Inakusahan niya si Jerome na may ginagawang masama sa kanya. Gayunpaman, ipinaalam ni Jerome kay Ling na ang kanyang prophetic jade ay selyado, nakakaiba. Si Ling ay nakatayo sa kanyang silid, na ang kanyang isip ay gumagala sa isang matengkad na pag-iisip. Inilarawan niya ang iba pang mga napiling nakapaligid sa kanya, na nagpalakpakan habang nakamit niya ang pinakamataas na kulay sa prophetic jade pagkatapos ng kanyang tagumpay laban sa 5-star na demonyo. Napangiti siya sa isiping iyon, ngunit humarang si Jerome na may naiinis na hitsura, sinaman siya ng tingin dahil sa pag-aaksaya ng oras sa mga pantasya. Binaliwala niya ang pamumuna ni Jerome, na itinuro na walang ibang napili ang nakatatak sa kanilang prophetic jade maliban sa kanya. Idinagdag niya na ang kanyang espada ay hindi katulad ng iba, at kahit si Jerome mismo ay lumapit sa kanya sa kabila ng lahat. Sumandal si Ling at ipinahayag na kung tutulungan ni Jerome na tanggalin ang kanyang prophetic jade, maaari pa niyang patawarin ang lahat ng kanyang mga nakaraang krimen. Ipinaliwanag ni Jerome na ang selyo ay hindi maaaring masira ng direkta, ngunit ito ay hamina. Tinitiyak niya sa kanya na mas maraming laban ang magpapaluwag dito hanggang sa tuluyang masira ito. Pinandilatan ni Ling at binalaan si Jerome na huwag ng manggahas na isakripisyo siya para sa formation muli. Mabilis na nagtago si Jerome sa likod ni Blue, iginiit na kung gusto siya nitong saktan ay gagawin na sana nito nang wala siyang malay. Si Ling ay nag-iisip ng isang ideya upang gawing kanyang susunod na kwento ng manga ang kanyang mga pakikipagsapalaran. Nang maglaon, habang nagda-draft si Ling ng isa pang kabanata ng manga, pinanood ni Jerome ang isang ulat ng balita tungkol sa isang malakas na bagyo na nabubuo sa malapit. Tumingin si Blue sa bintana, nabighani sa umiikot na hangin na nagpapadala ng mga labi na lumilipad sa mga lansangan. Naging seryoso si Blue, at binuksan niya ang bintana, tinangay lamang siya ng malakas na hangin. Saktong nahawakan ni Jerome si Blue bago siya hinayla palabas, ngunit ang lakas ng hangin ay humihila rin kay Jerome palabas. Narinig ni Ling ang kaguluhan at nagmamadaling lumapit sa kanilang dalawa. Galit na pakiusap ni Jerome kay Ling na hilahin sila pabalik sa loob. Pagkatapos, isang news segment tungkol sa idolo ni Ling, isang sikat na manga artist, ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nataranta si Ling kaya binitawan niya ang pagkakahawak niya. Sumigaw si Jerome, iniisip na matatengay sila ng hangin, ngunit mabilis na isinara ni Ling ang bintana, pinapanatili silang ligtas. Ang mood ni Ling ay ganap na nagbabago habang pinapanood niya ang kanyang idolo na nagpo-promote ng kanyang manga sa live na TV. Tuwang-tuwa siya, sumasayaw sa paligid ng silid nang tumunog ang kanyang telepono. Isang kinatawan mula sa isang kumpanya ng entertainment ang tumatawag upang magpahayag ng interes sa pagbili ng mga karapatan sa adaptasyon ng pelikula at TV sa kanyang trabaho. Halos hindi mapigilan ni Ling ang saya. Kinuha niya ang kanyang scooter at nagmamadaling lumabas, sa kabila ng rumaragasang bagyo, determinadong makipagkita sa kumpanya. Halos tatangayan siya ng hangin, ngunit tumuloy pa rin siya. Sa daan, namataan niya ang isang walang malay na lalaki na nakahiga sa bangkita. Huminto siya para tingnan kung okay lang ang lalaki. Bago pa makakilos si Ling, isa pang lalaki ang bumagsak sa malapit. Naalarma si Ling at sinundan ang daan patungo sa malapit na eskinita. Nadatnan niya doon si Rinma, napapaligiran ng mga walang malay na lalaki. Ipinapalagay ni Ling na siya ang may pananagutan sa kaguluhan. Binabalaan niya ito na hindi niya maaaring balewalain ang pag-uugaling ito. Sa kabila ng pagiging paborito niyang left-wing guard, iginiit niya na kailangan niyang i-report siya sa opisina ng gobyerno ng Dubi.
Binaliwala ni Rinma ang kanyang mga pagbabanta, at basta-basta niyang sinabihan siyang ipaalam ito sa Dubi bago mawalan ng kontrol ang mga bagay-bagay. Nakatayo si Ling sa eskinita, pinoproseso pa rin ang babala ni Rinma habang papaalis siya. Sinusubukan niyang alisin ang pagkalito, ngunit may kung anong nararamdaman. Pagkatapos, isang kakaibang sensasyon ang bumalot sa kanya. Muling na-activate ang rift, at isa-isang nag-uunahang gumalaw ang mga walang malay na naroon. Si Ling ay nagmamasid sa pagkalito habang sila ay tumayo sa kanilang mga paa na may matigas, hindi likas na paggalaw. Sa una ay iniisip niya na natutulog sila, ngunit nakilala niya ang mga palatandaan ng isang pahayag ng zombie. Nakita niya ang isang pala na nakasandal sa dingding ng eskinita at hinawakan ito ng mahigpit bilang pag-iingat sakaling umatake sila. Bago siya makapagpasya kung ano ang susunod na gagawin, ang mga baging ay umusbong mula sa mga dingding at lupa, na umuusbong patungo sa mga taong natutulog. Mabilis silang pumipihit at pumupulupot, na natrap ang mga tao sa lugar. Napaatras si Ling, hindi sigurado kung gagaan ang pakiramdam or mas maaalarma. Isang boses ang tumawag mula sa itaas, na ikinagulat niya. Tumangala si Ling at hinihiling na malaman kung sino siya. May lumabas na babae at mahinahong ipinakilala ang sarili bilang durugista ng Dubi. Lumalabas na pagkatapos magsimulang mabuo ang bagyo, ilang mga spot sa paggalaw ang nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng kawalang katatagan ng enerhiya ng oras at espasyo sa paligid ng mga lugar na iyon. Mahigit 100 tao ang nagsimulang magpakita ng mga sintomas ng sleepwalking. Ang mga apektado ay biglang nawalan ng malay, na nahulog sa isang malalim na pagkawala ng malay. Idinagdag pa ng durugista na malamang na demonyo ang sanhi ng mga kakaibang sintomas. Nang gabing iyon, pumunta si Ling sa entertainment office. Nakakuha siya ng malaking kontrata at, habang nakakakuha din ng ilang input sa direksyon ng kanyang kwento, na halos kapareho ng kanyang nakaraan, inilalarawan ng manager ang isang bata sa isang snowy na bundok na hindi sinasadyang nakakuha ng isang lihim na kayamanan para iligtas ang mundo. Gayunpaman, kinuha ito ng isang estranghero mula sa kanya at nagtanim ng selyo sa loob niya, na ginagawang makalimutan niya ang lahat ng nangyari. Naintriga si Ling ngunit hindi niya alam na ang kwento ay sumasalamin sa kanyang sariling buhay. Sunod-sunod na nagtanong siya, at nagtataka siya kung bakit nag-iisa ang bata, kung nasaan ang kanyang pamilya, kung bakit siya nasa bundok ng nyebe, kung ano ang lihim na kayamanan, at kung bakit may nakatatak sa loob ng bata. Lalong nabalisa ang pakiramdam ni Ling at nagpas siyang umalis. Sinabi niya sa kinatawan na maglalaan siya ng oras para pag-isipan ito. Sa kanyang pag-uwi, hindi inaasahang nakita ni Ling si Rinma sakay ng kanyang motor. Casual niyang tinatanong kung nandito siya para batiin siya. Pagkatapos ay binanggit niya na ang kanyang mangga ay malapit ng i-adapt, at sa pera, mababayaran niya ang kanyang mga utang. Iminumungkahi niya na dapat itong makipagtulungan sa kanya. Bago pa makasagot si Rinma, tumunog ang kanilang mga telepono. Ang anunsyo ng Dubi ay nagbabala sa matinding pagkagambala sa oras at espasyo sa enerhiya, na nagpapayo sa sinumang malapit na napili na suriin ang lugar. Nagpasya si Ling na sumama at sumakay sa motor ni Rinma habang sinasabi niyang sira ang kanyang scooter. Tumungo sila sa Bay Area kung saan iniulat ang kawalang tatag. Pagdating nila, naramdaman agad ni Ling na may kakaiba. Hindi niya maramdaman ang rift, at tila wala ang bagyo. Hindi sumasang-ayon si Rinma, iginiit na mayroong isang enchantment doon. Tinatawag niya ang sinumang nagtatago, hinihiling na ipakita nila ang kanilang sarili. Di nagtagal, maraming tao sa isang sleepwalking state ang lumabas at nagsimulang umatake sa kanila. Mabilis na pinabagsak ni Rinma ang ilan sa kanila, ngunit iniiwasan ni Ling ang paggamit ng dahas dahil ayaw niyang saktan ang mga taong nasa ilalim ng impluwensya. Lalong tumitindi ang sitwasyon kapag umalangaw ang isang malakas na dagandong sa lugar. Napagtanto ni Ling na isang malaking grupo ng mga sleepwalker ang nakikipagtulungan sa kanya. Tumawag siya kay Rinma para humingi ng tulong, sinabi sa kanya na ang kanilang lakas ay biglang tumaas. Nakita ni Rinma si Ling na may problema at sinubukang sumugod sa kanyang tulong, ngunit na-corner siya ng mas maraming sleepwalkers. Nag-transform siya sa skeleton genie at pinabagsak ang ilan sa mga umaatake ng sabay-sabay. Binuhat niya si Ling at inilipat sa mas ligtas na lugar. Pinupuri siya ni Ling at sinabi sa kanya na karapat-dapat siyang maging left-wing guard, ngunit nang malapit na siyang magpahinga, isang patak ng laway ang bumagsak sa kanyang ulo.
Lumingon siya upang makita ang isang napakalaking demonyo na nakaabang sa kanyang likuran. Bago siya makapag-react, dumating si Huang sa tamang oras, pinabagsak ang demonyo gamit ang isang malakas na hampas. Gayunpaman, ang demonyo ay hindi bumabagsak at mabilis na nakabawi. Ipinaalam sa kanila ni Huang na ang demonyo ay kahit papaano ay nakalusot sa rift at pumasok sa kasalukuyang mundo. Iminungkahi niya na gumawa sila ng diskarte, ngunit tumanggi si Rinma dahil mahihina lang ang gumagamit ng diskarte. Sumang-ayon si Ling sa kanya at nagmumungkahi na pagsamahin nila ang mga puwersa upang pabagsakin ang mataas na antas ng demonyo. At ubiling sumang-ayon si Huang at sumama sa kanila habang naghahanda silang harapin ang banta. Sa kabila ng kanilang sabay-sabay na pagsisikap, ang demonyo ay madaling nagpapalihis ang kanilang mga pag-atake ng walang gasgas, na nagpapatunay na mas malakas kaysa sa inaasahan nila. Napagpasyahan ni Huang na ang kanilang mga pag-atake ay walang silbi laban sa demonyo. Naniniwala siya na hindi nila ito maaaring saktan. Pinalis ni Rinma ang lahat at sinisisi ang makapal na balat ng demonyong hangin. Nananatiling positibo si Ling, at iginiit na sama-sama silang umatake upang ipakita dito ang kanilang kapangyarihan ng pagkakaibigan. Siya ay sumugod gamit ang Excalibur, ngunit ang demonyo ay hinampas siya ng madali. Sina Rinma at Huang ay nag-follow up sa mga pangmatagalang pag-atake, ngunit ang isang dumadagandong na dagandong mula sa demonyo ay nagpalihis sa lahat. Ang dagandong ay lalong kumalat, na ginagawang mas maraming kalapit na tao sa mga sleepwalker na sumuray-suray patungo sa kanila. Ang mga sleepwalker ay umaatake, ngunit sina Rinma at Huang ay madaling umiwas. Napansin niya na kung magpapatuloy ang mga bagay na tulad nito, ang mga mamamayan na apektado ng sleepwalking effect ay babagsak dahil sa pagod. Sumang-ayon si Huang at sinubukang ipaalam ito sa Dubi, ngunit walang signal. Siya ay naging dismayado, kumbinsido na wala silang paraan upang talunin ang demonyong hangin. Nanatiling determinado si Ling at sinabihan siyang pumunta sa Dubi para sa mga reinforcement. Nang mag-alinlangan si Huang dahil nag-aalala siya sa mga apektadong mamamayan, tiniyak ni Ling sa kanya na haharapin nila ang demonyo. Habang umaalis si Huang, si Ling ay nasa sabik, sa wakas ay lalaban na siya sa tabi ni Rinma, ang kanyang pinagkakatiwalaang left-wing guard. Biglang kumikinang na berde ang Excalibur at ang napakatinding kapangyarihan nito ay dumaloy sa kanya. Binalaan niya si Rinma na lumayo bago siya masaktan. Gumagawa siya ng isang malakas na spell upang bitagin ang demonyo, ngunit ito ay saglit lamang. Binasag ng demonyo ang bitag at direktang hinampas siya. Itinulak siya ni Ling palabas ng daan ng walang pag-aalinlangan at kinuha ang atake sa kanyang sarili. Dahil sa impact, nasugatan si Ling at naghahabol ng hininga. Nagdadalamati siya tungkol sa pagkawala ng kanyang pagkakataon na tunay na lumaban sa tabi ni Rinma. Isa pang malakas na pag-atake mula sa demonyo ang paparating, ngunit bumalik si Huang sa tamang oras upang harangan ito. Nadismaya si Rinma at hiniling na malaman kung kailan darating ang mga reinforcement, ngunit inamin ni Huang na hindi siya makakontak kahit kanino. Sinubukan niyang takasan ang enchantment ngunit paulit-ulit na nabigo. Napagtanto ni Rinma ang sitwasyon at napagpasyahan na wala silang pagpipilian kundi ang talunin ang demonyo mismo. Ang dalawa ay naglulunsad ng sabay-sabay at malalakas na pag-atake. Gumanti ang demonyo, ang sobrang liksi nito ay nakakagulat kay Rinma. Iniiwasan niya ang karamihan sa mga welga nito, ngunit nagsimulang magpakita ng pagkapagod. Pilit tumayo si Ling, nanginginig ang katawan. Nabalisa si Rinma, at pinuntirya siya ng demonyo. Nag-conjure siya ng spike shield sa tamang oras, habang si Huang ay ginulo ang nilalang. Sinubukan ulit itong bitagin ng dalawa, ibinuhos ang lahat ng lakas sa kanilang mga pagsisikap, ngunit walang gumagana. Sa halip, ang demonyo ay naghahatid ng isang mapangwasak na suntok, na nagpapalipad sa kanilang dalawa. Si Rinma ay nakahiga na walang malay at walang pagtatanggol habang ang demonyo ay humahampas sa kanya, na masayang umuugoy. Kumulo ang galit ni Ling at nagsimulang mabuksan ang selyo sa loob niya. Ang kapangyarihan ay dumadaloy sa kanya, at nagsimulang muling lumiwanag ang Excalibur. Nagmamadali siyang sumulong, sinusunog ng kanyang talam ang mga daliri ng demonyo habang hinaharangan niya ang pag-atake nito. Sa pagkakataong ito, nilalabanan niya ang napakalakas na paghila ng espada at patuloy na nakontrol. Siya ay sumusugod sa demonyo, na ang kanyang mga galaw ay nagiging mas matalas at mas nakatuon.
Hindi tumatama ang bawat atake ng demonyo habang mabilis na umiiwas si Ling. Hamampas siya gamit ang kanyang espada, ngunit bago pa siya makatama, ang demonyo ay sumasalungat ng isang malakas na suntok. Tumutulo ang dugo mula kay Ling habang hinahawakan siya ng demonyo, humihigpit ang pagkakahawak nito sa walang awang lakas. Si Ling ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin sa sakit, tinutuya ang lakas ng demonyo sa pagsuway. Lalong humigpit ang hawak ng halimaw, at napasigaw si Ling. Ang selyo sa loob niya ay nag-react, kumikinang ng mabangis at sinusunog ang kamay ng demonyo. Sa isang angle na puno ng sakit, binitawan siya ng nilalang. Bumagsak si Ling sa lupa, hingal na hingal ngunit tumangging sumuko. Pinapanood ni Rinma at Huang si Ling na nagpupumilit na tumayo, tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Ang kanyang determinado ngunit mahinang boses ay pumuputol sa tensyon. Ipinahayag niya na hinding-hindi siya matatalo dahil siya ay isang pinili. Ang determinasyon sa kanyang mga salita ay nag-aapoy sa isang bagay kay Rinma. Siya ay sumulong upang sumali sa laban ng may panibagong determinasyon. Nag-ambala si Ling at pinapanood si Rinma na hinaharangan ang isang malakas na pag-atake para sa kanya. Saglit siyang natigilan sa pagkilos nito, ngunit pinigilan siya nito at pinaalalahanan siyang manatiling nakatutok at mag-ingat. Magkasama silang humarap sa demonyo, naglulunsad ng sabay-sabay na pag-atake. Ang liksi at katumpakan ni Rinma ay umaakma sa malalakas na hampas ni Ling sa Excalibur, na lumilikha ng ritmo na nagtutulak pabalik sa demonyo. Nararamdaman ni Huang na lumalakas ang kanyang determinasyon habang pinapanood niya ang dalawa na lumalaban sa lahat ng mayroon sila. Pinawi niya ang sakit at sumama sa kanila, pinatigil ang demonyo sa mabilis na paggalaw. Si Ling ay sumugod, ang kanyang espada ay kumikinang sa enerhiya, at hinampas ang tagiliran ng demonyo. Napansin ni Rinma ang epekto, ito ang unang pagkakataon na nagawa nilang basagin ang makapal nitong baluti. Sumigaw siya kay Ling, itinuro ang pinsala. Ang demonyo ay natigilan saglit, at ang mga paggalaw nito ay nagiging mas mabagal. May napagtanto sina Ling at Rinma, tumataas ang depensa ng nilalang sa tuwing masasaktan ito, tumitigas ang katawan nito. Ngunit ang pagtatanggol na iyon ay may isang gastos. Kung patuloy silang nagdudulot ng pinsala, babagsak ang katawan nito sa ilalim ng sarili nitong timbang. Nahadyap ng matatalim na mata ni Rinma ang bahagyang pagkinang sa tiyan nito. Napagpasyahan niya na ito ang mahinang punto nito, at sumigaw kay Ling na kailangan nilang ituon ang kanilang mga pag-atake doon. Nagboluntaryo si Rinma na gambolain ang demonyo, lumilibot sa paligid nito gamit ang mga kalkuladong paggalaw at naglulunsad ng mga mabilisang atake. Pinapanatili niyang nakalok ang atensyon nito sa kanya, pinilit itong maging dayog ng ligaw sa kanya. Mabilis na kumilos si Rinma, na natrap ang isa sa mga malalaking braso ng demonyong hangin gamit ang isang malakas na spell, na pumipigil sa sarili nitong protektahan. Sinamantala ni Ling ang pagkakataon, sumulong sa pag-atake. Nang malapit na siyang hampasin, sinubukan siyang hawakan ng demonyo gamit ang malayang braso nito. Si Huang ay namagitan sa oras, nagcast ng isa pang spell para pigilan ang kabilang braso. Habang hindi nakakakilos ang magkabilang braso, inilagay ni Ling ang kanyang enerhiya sa kanyang espada at naglunsad ng pag-atake sa kumikinang na tiyan ng nilalang. Tumama ang welga ngunit hindi tumagos ng malalim. Si Ling ay sumigaw sa kanila na kailangan nilang subukang muli at hinihimok silang ibigay ang lahat ng mayroon sila. Bago sila muling makapangkat, ang demonyo ay umuungal at kumawala sa kanilang mga bitag. Napansin ni Ling ang paglilipat ng atensyon nito, at napagtantong aatakihin sila nito mula sa likuran. Bago niya mabigyang babala ang iba, isang biglaang pagsabog ng enerhiya ang nagliwanag sa larangan ng digmaan. Isang malakas na mahiwagang harang ng bulaklak ang namumulaklak sa kanilang paligid, na pumipilit sa demonyo pabalik. Lumingon ang koponan upang makita ang isang figure na lumabas mula sa hamog. Agad siyang nakilala ni Huang bilang isang Dubi reinforcement. Gayunpaman, nakikita siya ng malinaw ni Ling at napagtanto na ito ay si Yasi. Ang barrier ay pumipintig ng may nagniningning na enerhiya, at naramdaman ni Rinma ang pagdagsa ng lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Kalmadong ipinaliwanag ni Yasi na ang energy barrier na ginawa niya ay muling nagdaragdag sa kanilang stamina, ngunit sapat lang ito upang suportahan ang isang mapagpasyang atake. Iginiit ni Ling ang kanyang mga ngipin at ipinahayag na maaasahan nila ito.
Ang grupo ay nagsimulang kumilos, si Rinma ay trinap ang katawan ng demonyo gamit ang isang mas advanced na spell, na ikinakandado ito sa lugar. Pinalalakas ni Huang ang bitag sa pamamagitan ng paglalagay ng isa pang harang sa itaas upang pigilan ang demonyo. Lumipat si Ling sa posisyon, kasama ang Excalibur na kumikinang na mas maliwanag kaysa dati. Sa pag-channel ni Yasi ng kanyang enerhiya sa mga pag-atake ng grupo, sinasabayan nila ang kanilang mga galaw. Nakatutok ang mga mata ni Ling sa kumikinang na mahinang bahagi sa tiyan ng demonyo. Sa huling pagsabog ng lakas, tumalon si Ling pasulong, at ang kanyang talon ay pumutol sa hangin. Ang lakas ng kanyang atake ay hindi mapigilan, na tumutusok sa kaibuturan ng demonyo sa isang mabilis na paraan. Isang nakakabinging dagandong ang umaalingaw habang ang demonyo ay bumagsak, at ang napakalaking anyo nito ay natunaw sa madilim na hamog. Ang enchantment ay agad na naglaho, at ang larangan ng digmaan ay tumahimik. Ang core ng demonyo, isang tumitibok na globo ng asul na enerhiya, ay lumalabas sa harap nila, tahimik na lumulutang. Bumaling-siling para tawagin sina Rinma at Huang ng mahina, ngunit bago sila makasagot, bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng kaganhawahan, habang siya ay bumubulong na sa wakas ay nagawa nilang manalo sa laban. Nagpagaling si Ling sa isang silid sa ospital, masakit ang kanyang katawan mula sa labanan noong nakaraang araw. Tumunog ang phone niya sa bedside table. Kinukumpirma nito na natalo nila ang isang pitong bituin na demonyo. Sa kanyang panaginip, tinatakbuhan niya ang isang malabong figure na alam niyang kanyang ama. Ang figure ay nananatiling hindi maabot, gaano man kabilis tumakbo si Ling. Lalong lumakas ang nyebe, at bigla siyang tinamaan ng kidlat. Ang sakit ay dumaloy sa kanyang katawan, at ang pagkabigla ay gumising sa kanya. Hinahabol niya ang kanyang paghinga habang nakahawak sa kanyang katawan, ang kanyang puso ay tumibok sa matengkad na panaginip. Ini-set up ni Huang ang projector sa kwarto ni Ling at binuksan ito. Isang video call ang kumonekta, at lumabas ang mukha ni Maya sa screen. Binabati niya sila sa kanilang tagumpay, tinawag itong isang hindi kapani-paniwalang tagumpay na pabagsakin ang isang pitong bituin na demonyo. Lumalambot ang boses ni Maya habang ipinapahayag niya ang kanyang panghihinayang sa pagkawala, at ang kanyang pananabik na bumalik sa pakikipaglaban sa tabi nila. Samantala, nagsimula ng kumalat ang mga tsismis, at pangalan ni Ling ang nasa gitna nito. Siya ay binansagan bilang isang mole sa loob ng mga napili. Napaghihinuhaan na ang White Ghost Organization ay naging mas aktibo mula nang mapili si Ling. Naroon din siya sa mga pagpapakita ng dalawang mataas na antas ng demonyo, na isang hindi pangkaraniwang pagkakataon. Higit sa lahat, ang ama ni Ling ay isang espesyaliya ng mga White Ghost. Nakaupo si Ling sa kanyang hospital bed habang kinukwento niya kay Maya ang mga pangyayari sa labanan. Nagtanong siya tungkol kay Yasi, at ibinahagi ni Ling ang kanyang hindi paniniwala sa napakalakas na kapangyarihan na ipinakita ni Yasi. Inamin niya na nasa bingit na sila ng pagkatalo dahil nalampasan sila ng demonyo, ngunit hindi hanggang dumating si Yasi na parang isang tagapagligtas. Ang memorya ng kanyang mahiwagang bulaklak na hadlang at ang pagsabog ng panibagong enerhiya ay parang surreal. Gayunpaman, habang nagsasalita si Ling, biglang naputol ang video call. Nagtataka si Ling kung bakit hindi kasama si Yasi sa opisyal na listahan ng mga napiling na kredito sa pagkatalo sa 7-star Demon Wind. Hindi ito tama para sa kanya, ngunit bago pa niya ito mapag-isipan pa, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Ang mga opisyal mula sa gobyerno ng Dubi ay pumasok ng walang babala, ang kanilang mga mabagsik na mukha ay nagbibigay ng kanilang layunin. Dinala si Ling sa hustisya ng Dubhis Justice Court kung saan siya humarap sa unang pagkakataon na nilabag niya ang mga patakaran bilang napili. Pabiro niyang sinabi sa kanila na dapat nilang gugulin ang kanilang libreng oras sa pag-aararo ng mga bukirin sa halip na pumasok sa kanyang silid. Sa mabangis na mga ekspresyon, ang biro ay nabigo upang gamaan ang kalooban. Sa pagpasok nila sa korte, isang opisyal ang dumiretso sa punto, nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ng ama ni Ling, si Wong Ji. Nagbago ang ekspresyon ni Ling sa isang segundo bago siya nagsalita. Tinatanong niya kung kilala ng opisyal ang kanyang ama at kung magkaibigan sila. Tumigas ang mukha ng opisyal sa kanyang tugon, ang tensyon ay lumalaganap sa hangin. Nagpatuloy si Ling sa kanyang mapaglarong tono, nagtatanong kung may utang ang kanyang ama sa opisyal.
Halatang nagalit ang opisyal at sinabing hindi na mababayaran ni Ling ang mga utang na iniwan ng kanyang ama. Hinulaan ni Ling ng malakas na ang utang ay dapat na hindi bababa sa 1 milyon. Ipinagkibit-balikat niya ito at tumalikod na para umalis, ngunit bago pa siya makahakbang, nag-spell ang opisyal. Isang kumikinang na kulungan ang biglang nagbitag kay Ling. Hindi makapaniwalang nakatingin siya sa mga magical bar. Lumapit ang opisyal, hinihiling na malaman kung paano nakikipag-usap si Ling sa kanyang ama at inakusahan siyang tumulong sa organisasyon ng White Ghost sa pagpapakawala ng demonyo. Parang suntok ang bigat ng akusasyon kay Ling, at hindi nila siya inimbitahan para tanungin tungkol sa 7-star Demon Wind, ngunit sa halip, siya ay itinatanong tungkol sa kanyang ama. Dumadaan ang kuryente sa kulungan, na nagpapadala ng matinding sakit sa katawan ni Ling. Kinakagat niya ang kanyang mga ngipin, nanginginig ang kanyang katawan habang malamig na nagmamasid ang opisyal. Ipinahayag ng opisyal na hindi gaanong mahalaga ang paghihirap ni Ling kumpara sa mga nawalan ng buhay mula sa kanyang pagkakanulo. Si Ling ay nanlilisik sa sakit, ang sakit na tumatalam sa kanyang pagsuway. Hinihiling niya na tretuhin siya ng patas, hinahamon ng opisyal na harapin siya ng walang hola. Sinabi ng opisyal kay Ling na hindi kailangang maging patas kapag nakikitungo sa anak ng isang taksil. Mabagsik ang boses ng opisyal habang sinisimulan niyang isalaysay ang mga pangyayari 2 dekada na ang nakararaan. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa insidente ng pagbabago-bago ng enerhiya sa mga bundok ng nyebe sa hilagang kontinente. Pinaghihinalaan ng organisasyon ng Dubi ang pagpapakita ng isang pangunahing fragment. Ang North Star, ang pinuno ng 4 na bituin, ay naatasan na manguna sa isang pangkat upang kunin ito. Kahit na plinano nila ang lahat, ang misyon ay naging kakilakilabot na mali. Isang biglaang pagtaas ng enerhiya ang nagpatalsik sa kanilang eroplano, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa mga bundok ng nyebe. Hindi nakarating ang North Star at ang mga napiling nakasakay, kasama ang karamihan sa mga sibilyan. Nagpatuloy ang opisyal, na sinasabing hindi nakuhang muli ang pangunahing fragment. Gayunpaman, may hawak ang North Star sa kanilang kamay nang madiskubre ang kanyang katawan. Iniugnay ng mga investigador ang codename ni Wong Ji sa eksena. Inakusahan siya ng pagkatalo sa North Star, pagkuha ng fragment, at pagtataksil sa Duber para sumali sa White Ghost Organization. Sa mundo, si Wong Ji ay naging isang simbolo ng pagtataksil, ang kanyang pangalan ay kasing kahulugan ng pagkakanulo. Nakatitig si Ling sa opisyal, bakas sa mukha nito ang kawalan ng paniwala at tumanggi siyang tanggapin ito. Hindi kailanman magagawa ng kanyang ama ang ganoong bagay. Sinusubukan niyang makipagtalo, sinasabing mali ang kwento, ngunit nagpatuloy ang opisyal. Hinihiling niyang malaman kung nasaan si Wong Ji at ang lokasyon ng nawawalang key fragment. Ipinilig ni Ling ang kanyang ulo, iginiit na wala siyang ideya. Ang kanyang mga salita ay nagdudulot sa kanya ng panibagong pag-agos ng kuryente. Ang sakit ay bumabalot sa kanyang katawan, ngunit siya ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin, dinadala ang parusa sa kabila ng kanyang kainosentehan. Nagtanong ang opisyal tungkol sa White Ghost Organization, na inakusahan si Ling ng pagtulong sa kanila sa pagtatago sa kinaroroonan ng kanyang ama. Mariing itinanggi ni Ling ang mga akusasyon, na idineklara ang kanyang katapatan sa mga napili. Itinuturo niya na ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay maaaring magbigay ng garantiya para sa kanya. Ang opisyal ay nanunuya, na sinasabi sa kanya na walang sino man ang tatayo sa anak ng isang taksil. Inakusahan din si Ling ng pagtulong sa 7 bituin na demonyo na makalusot sa kasalukuyang mundo. Galit na itinaas ng opisyal ang kanyang kamay upang makuryent siya muli. Bago tumama ang enerhiya, isang malakas na kalabog ang umalangaw sa silid. Hinampas ni Rinma ang opisyal mula sa likuran. Lumingon ang opisyal at inakusahan si Rinma ng pagpasok sa bakuran ng gobyerno at pakikialam sa isang bilanggo. Habang naghahanda ang opisyal na gumanti, nagpakita sina Blue at Jerome mula sa mga anino, nagtutulungan upang makagambala sa kanya. Inutusan sila ni Rinma na iligtas si Ling, ngunit pinigilan sila ng opisyal na gawin iyon. Mabilis na kumilos si Blue, gamit ang kanyang malapayat na katawan para makalusot sa mga puwang at umatake mula sa hindi inaasahang mga anggulo. Ang opisyal ay natitisid at saglit na nawalan ng pagbabantay. Sinasamantala ni Blue ang pagkakataong tumalbog ng malakas, na tumama sa mukha ng opisyal. Ang opisyal ay umuungal sa pagkadismaya, idineklara silang mga taksil at nagbabantang arestuhin silang lahat.
Hindi nag-aksaya ng oras si Rinma na gamitin ang kanyang kapangyarihan para bitagin ang opisyal. Sumugod siya sa tabi ni Ling at tinulungan siyang makatayo. Nang malapit na silang makatakas, binasag ng opisyal ang bitag. Sumugod siya sa kanila gamit ang kanyang armas, ngunit ang kanyang atake ay naharang ng durugista. Huminto ang pag-atake ng opisyal habang idineklara ng durugista na natapos na ang oras ng investigasyon. Ang pagpapahirap pa kay Ling ay isang paglabag sa protocol. Ang opisyal ay hindi nagpaubaya at nakipag-ugnayan sa durugista sa isang matinding labanan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang talim ng opisyal ay tumama sa maskara ng durugista, na nagpapakitang siya ay si Yasi. Tumitig si Ling habang nanlalaki ang mga mata na hindi makapaniwala. Nanunuya ang opisyal, tinutuya ang grupo dahil sa pakikipagsabuatan sa anak ng isang taksil. Kinuwestiyon niya ang katapatan ni Yasi sa dubi. Hindi pinansin ni Yasi ang akusasyon at inutusan si Rinma at Ling na umalis kaagad. Nang makatakas sila, tinanong ni Ling si Rinma kung bakit persigido siyang iligtas siya. Ang kanyang sagot ay maikli, na iligtas niya siya minsan, at ayaw niyang may utang sa kanya. Lalong lumakas ang ingay ng mga gwardya na paparating. Tinulak ni Rinma si Ling patungo sa labasan, nananatili sa likuran upang pigilan ang mga humahabol. Nagprotesta si Ling, ngunit hindi niya ito binibigyan ng pagpipilian. Naglalaho ang kanyang anyo habang nag-iisa siyang humarap sa mga gwardya. Sa labas, nahulog si Ling sa kalye. Sinasalubong siya ng mga bulong at titig habang nakahiga siya sa sahig. May naghagis ng hilaw na itlog, at nabasag ito sa kanyang ulo. Ang yelo ng itlog ay tumutulo sa kanyang buhok. Binabanggit siya ng mga tao bilang isang taksil at nagdadala ng demonyo. Umuwi si Ling at umupo sa gilid ng kanyang bintana ng ilang oras. Pinagmamasdan siya ni Jerome na may pag-aalala. Maingat na lumapit si Jerome at sinabi kay Ling na kung ano man ang maaaring gawin ng kanyang ama, hindi siya dito konektado. Ipinaalala niya sa kanya na ang selyo sa loob niya ay kalahating lumuwag, tanda na kahit ang porma sayon ay ayaw siyang isakripisyo. Tumunog ang telepono ni Ling, at isang notification ang nag-aanunsyo na sa loob ng 3 araw, ang gobyerno ng Dubi ang magpapasya kung si Ling ay opisyal na tatakpan bilang isang taksil. Kinabukasan, nawawala si Ling. Nakahanap sina Jerome at Blue ng isang liham ng palm sa kanyang mesa at binasa ito. Ipinaliwanag ni Ling na umalis na siya. Sinabi niya sa kanila na umasa kina Huang at Mayo para alagaan sila. Binanggit din niya kung gaano kasakit sa kanya na hindi siya kinikilala ni Rinma. Nagsimula ang panik habang nagmamadaling lumabas ng apartment sina Jerome at Blue para hanapin si Huang. Ipinakita nila sa kanya ang sulat, namumutla ang kanilang mga mukha sa pag-aalala. Mabilis na kumalat ang salita, at hindi nagtagal ay nalaman ni Yasi ang pagkawala ni Ling. Samantala, sa katimugang kontinente, sumabog ang mga protesta. Hinihingi ng karamihan ang pagpapatalsik kay Ling, umaalingaw sa mga lansangan ang kanilang mga salita. Dumating si Rinma at humakbang pasulong. Nakipagtalo siya na walang patunay na si Ling ay isang taksil at ipinaalala sa kanila ang batas laban sa paninirang puri. Itinuturo niya na ang gobyerno ng Dubi ay walang ginawang anumang anunsyo, at walang sinuman ang may karapatang hatulan siya ng walang ebidensya. Binanggit niya ang kagitingan ni Ling, ang kanyang walang humpay na pagsisikap na protektahan ang kanyang mga kasamahan sa koponan, at ang kanyang hindi natitinag na determinasyon sa mga laban-laban sa demonyo. Ipinahayag niya ang kanyang paniniwala kay Ling bilang parehong skeleton genie at simpleng bilang Rinma. Malayo sa kaguluhan, natagpuan ni Ling ang kanyang sarili sa mga anino, na nakaharap sa isang miyembro ng organisasyon ng White Ghost. Ang miyembro ng White Ghost ay may hawak na isang kumikinang na kahon. Kinuha niya ito sa walang malay na miyembro ng Dubi na nakahandusay sa lupa. Sinubukan ng miyembro ng White Ghost na tumakas gamit ang kahon, ngunit na-corner siya ni Ling gamit ang kanyang talim na nakadiin sa miyembro. Pinilit siya ni Ling na ihulog ang kahon, at nahuhulog ito sa rumaragasang ilog sa ibaba. Saktong dumating si Jerome para saksihan ang eksena. Natigilan siya habang pinapanood si Ling na sumisid sa ilog, at medyo nabalisa si Jerome na walang ingat na itinatapon ni Ling ang kanyang buhay. Biglang sumisid si Blue sa ilog at nahanap ang kahon. Kinagat niya ito, at biglang bumukas ang kahon, na nagpapakita ng kumikinang na projection ng mapa ng isang bundok na nalalatagan ng nyebe. Kinikilala ni Ling ang bundok bilang ang parehong nakita niya sa kanyang panaginip ng hindi mabilang na beses.
Ang mga bundok na nalalatagan ng nyebe ay nagtataglay ng isang espesyal na kayamanan, isang bagay na nagdala sa organisasyon ng White Ghost sa kanilang mundo. Ito ay malalim na nakatali sa mga pangyayari noong 20 taon na ang nakalilipas, ang mahiwagang pag-crash at ang mga akusasyon na nagmumulto sa ama ni Ling mula noon. Tumungo si Ling sa bundok na nyebe para malaman ang katotohanan. Si Jerome ay sumusunod sa likuran habang tinatanong niya kung bakit nararamdaman ni Ling ang pangangailangan na kumuha ng ganoong panganib. Matigas na tumugon si Ling, na nagsasabing kailangan niyang patunayan ang pagiging inosente ng kanyang ama. Ang crash site ay ang tanging lugar kung saan siya makakahanap ng ebidensya para linisin ang pangalan ng kanyang ama. Sa kalaunan ay narating ng dalawa ang lugar na minarkahan sa mapa, ngunit ang kalawakan ng mga bundok ay nanag sa kanila. Itinuro ni Jerome ang lokasyon sa ibaba, ngunit ang lupain ay masyadong mapanganib. Iginiit niya na sila ay masusupol ng mga elemento bago makahanap ng anumang kapaki-pakinabang. Nakatitig si Ling sa lupain, sinusubukang mag-isip ng paraan para makababa ng ligtas. Bago siya makabuo ng isang plano, ang lupa sa ilalim ng mga ito ay nagsisimulang bumagsak. Sumigaw si Jerome ng babala, pero huli na ang lahat. Bumigay ang bangin, at nagsimula silang bumagsak. Bago sila tumama sa ilalim, dumating si Huang at iniwasan ang kanilang pagkahulog gamit ang kanyang kapangyarihan. Iminulat ni Ling ang kanyang mga mata nang makitang hawak siya ni Rinma. Nag-iisip siya kung nakakita ba siya ng shortcut patungo sa langit. Inabot niya ang mukha nito upang hawakan ang mukha nito para tingnan kung totoo siya, ngunit ibinagsak siya nito nang hindi sinasadya sa lupa. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nakita niya sina Huang, Maya, at Yasi na nakatayo sa malapit. Natigilan si Ling at nagtanong kung ano ang ginagawa nila doon. Pinagalitan siya ni Maya, sinabing pumunta sila para iligtas siya sa kanyang walang ingat na desisyon. Idinagdag ni Huang na nalaman niya kung saan patungo si Ling at tumanggi siyang harapin ang panganib ng mag-isa. Ipinaalala ni Ling sa kanila na nag-disband ang kanilang team, ngunit humarang si Yasi, humihingi ng paumanhin sa pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao. Tiniyak niya sa kanya na hindi niya sinasadyang umalis, at ibinahagi niya ang kanyang pagnanais na matuklasan ang katotohanan tungkol sa nakaraan. Tinanong ni Ling kung kasali rin ba si Rinma sa reunion na ito. Nagkibit-balikat si Rinma, hindi nagbibigay ng direktang sagot, ngunit naaalala niya ang mga sinabi nito noon na siya ay isang exception sa kanyang panuntunan na hindi kailanman sumali sa isang team. Masayang ibinalita ni Ling na muling nagtipon ang kanilang koponan. Humarap siya kay Maya at tinanong kung nilalamig ba siya. Sumagot si Maya na ang mga napili ay bihirang makaramdam ng lamig dahil sa kanilang prophetic jade. Malakas na idineklara ni Ling na ito ay dahil ang kanyang prophetic jade ay selyado, kaya nilalamig siya. Nabigla ang grupo sa kanyang revelasyon, at galit na nagreklamo si Jerome sa pagiging madaldal niya. Tiningnan ni Yasi si Ling na may klinikal na mata, na nagsasabi na wala siyang nakikitang abnormal sa kanya. Sa ngayon, nangangako siyang magsasagawa ng masusing medikal na pagsusuri sa sandaling bumalik sila. Sinulyapan ni Ling si Maya at inilipat ang paksa, nagtatanong tungkol sa kanyang mga natuklasan sa arkeolohiko. Sumagot si Maya na sa isa sa kanilang mga paggalugad, napadpad sila sa isang kakaibang balangkas. Ang mga buto ay kakaibang parang tao, ngunit kasama ng mga ito ay nakalatag ang pangunahing core ng demonyo. Isinasaalang-alang ni Yasi ang impormasyon at nagmumungkahi na maaaring ito ay isang hugis tao na demonyo. Bago ang sinuman ay makapag-isip tungkol sa paghahayag na ito, ang lupa ay nagsimulang manginig ng marahas. Nagsisimulang gumuho ang mga manyebe na bundok, at gumuho ang malalaking tipak ng yelo at bato sa kanilang paligid. Sumigaw si Huang na tumakbo ang lahat, na inakay sila palayo sa gumuguhong Tagaytay. Habang sila ay tumatakas, ang hindi matatag na lupain ay tila gumagabay sa kanila sa isang nakakatakot na tanawin, ang pagkawasak ng isang eroplano ay lumabas mula sa nyebe, isang nakagigimbal na labi ng trahedya 20 taon na ang nakakaraan. Kaagad na napansin ni Huang ang isang kakaiba tungkol sa kung paano sila itinuro doon, ngunit bago niya maipahayag ang kanyang pag-aalala, lumuhod si Ling. Isang kakaibang kahinaan ang bum-alot sa kanya habang nakatitig sa mga nasira. Nanginginig ang boses niya habang inaamin na parang naparito na siya noon. Isang boses ang umalangaw mula sa ibaba, na nagpapatunay na naparito na nga si Ling, hindi lamang bilang isang saksi, kundi bilang isang taong kumuha ng isang bagay na hindi sa kanya.
Si Ling at ang grupo ay tumingin patungo sa pinanggalingan ng boses, nanlaki ang kanilang mga mata habang ang mga figure ng organisasyong White Ghost ay lumabas mula sa mga anino, na nakapalibot sa kanila.